Perfect. Kumibit lang ng balikat si Army. Matapos tikman ang nilulutong ginagaya sa cooking show na pinapanood niya ngayon. Kung ang chef sa show ay tuwang-tuwa sa niluluto nito, siya ay parang wala man lang naramdaman. Who cares kung masarap ang linuluto niya at gayang-gaya ang lasa sa sinasabi ng chef? He was still bored. But then, salamat na din sa chef dahil kahit paano ay na-survive niya ang 20 minutes sa araw na iyon sa paggagaya sa luto nito. Halos isang buwan na siyang nakakulong sa condo unit niya at walang ginagawa. Although normal na naman natitingga siya sa halos sa isang buwan sa condo niya, minsan pa nga ay matagal-tagal pa. Pero hindi niya alam kung bakit nababagot siya sa mga panahong iyon. Kaya pati cooking show ay pinapatos na niya. Ilang araw ng boring ang takbo ng buhay niya. Even his last assignment was a bit unchallenging compared to his past missions. Hindi nagtatakang natapos niya ang assignment bago pa sa tinakdang deadline ng huling kliyente. Kaya ngayon, ay namumroblema na siya kung paano makakasurvive sa boredom. His last client offered to trip to Europe bilang bonus sa mabilis na trabaho niya. Pero sawa na siya sa lugar na iyon, kaya tinanggihan niya. Pinatay niya ang plasma TV sa loob ng kitchen area niya. Nilinis niya ang area na pinaglutuan kanina at nilagay sa ref ang niluto. Kakasara lang niya sa ref nang may mag-doorbell. Pinunasan na niya ang kamay pagkatapos ay pumunta sa pintuan. "Hi kuya," bungad ni Mina, ang nag-iisa niyang kapatid. Tumingkayad ito para halikan siya sa pisngi. Pagkakuan ay tinaas nito ang isang CD na hawak nito at abot hanggang tenga ang ngiti. "Got a new CD from my favorite band. Wanna hear it?" Nag-usap ang mga mata nila. He turned around and left the door open. Nang marinig ang pag-lock ng kapatid ay dumiretso na siya sa isang pinto na hindi kaagad makikita ng iba dahil kasing kulay iyon ng dingding. Dinikit niya ang kanang palad sa isang parte ng dingding. After 5 seconds ay bumukas ang pinto. Kaagad siyang pumasok. Ramdam niya ang pagsunod ng kapatid. Madilim sa loob ng kwarto. Pero hindi man lang niya pinagkaabalahang buksan ang ilaw. Sanay na sila ni Mina na madilim ang silid na iyon. Kaya tuloy-tuloy lang siyang pumasok. Narinig niya ulit ang pagsara ng pinto. Binuksan agad niya ang nag-iisang malaking plasma TV. Sa maliit na kwarto ng isara ng kapatid ang pinto. Kaagad na isinalang ni Mina sa player ang CD na dala nito. Pero hindi iyon ang album ng paboritong banda ng kapatid gaya ng sinasabi nito kanina. It contained their new assignment. Prenting isinandal niya ang likod sa dingding habang ang dalaga naman ay umupo sa nag-iisang upuan sa loob. Alam niyang dala-dala nito ang remote control. And then, the DVD started playing. Flower Paradise. Nagtatakang basa niya sa nakikita sa TV. Ipinakita ang isang malawak na greenhouse. Sa tingin niya, hindi pa umabot sa 20 ang nagtatrabaho roon. What the hell is that? Flower Paradise started their operation more than a year ago. Sa nalaman ko, umutang sila ng malaking pera para lang magsimula ng flower farm and flower shop. Nag-iisang linya ang kilay niya. I don't get it. Why do they need our service? Itinirik nito ang mga mata. Just wait, okay? Patapusin mo muna kasi ako. Itinikom niya ang bibig at inip na ipinagpatuloy ang video. Then he saw a picture of another flower shop. This time, ay hindi na iyon ang Flower Paradise. 5 magkakaibang flower shops ang nakita niya. Pero iisa lang ang pangalang nabasa niya. Jelens. Pagkatapos ay mga pictures ng ilang flower farm.
Nang i-post nito iyon, ay humarap siya sa kapatid. Flower shops? Disgust was written all over his face. Humarap siya sa kanyang kapatid. Sumimangot ito. Pwede bang makinig ka muna? Bago parang OA na nandidiri dyan. Jellens is a well-known company in Davao and is now planning to branch out here in Metro Manila. Apparently, natithreaten si Flower Paradise. They've heard about the Jellens reputation. It's an established farm for over 3 decades, and the 3 branches in Davao, and 2 in General Santos City. They offer... Oh my God. Please tell me this isn't real. Napasapos siya sa kanyang noo, at pagkatapos ay isinuklay ang kamay hanggang sa leeg niyang buhok. Humantong sa batok niya iyon, at minamasa-masahe. Hanggang ngayon, ay parang ewan pa rin kung mag-isip ang kapatid niya. Nagulat siya nang may tumamang kung ano sa noo niya. Kagagawan iyon ng kapatid. Takip ng hawak nitong ballpen ang itinapon nito. Hear me out first, okay? Pinandilatan siya nito. As I was saying, nasaan na ba ako? May mga client si Flower Paradise na lumipat kay Jellens because the latter can provide bulks of flowers para daw hindi nawawala ng supplies. Lately, nagkaroon na rin ng maraming kliyente si Jellens dito sa Metro Manila. They decided na magtayo na ng shop dito, kaya nagpanik si Flower Paradise. So, hindi ma-digest ng utak ni Army kung bakit pati ang kumpanyang may kinalaman sa mga bulaklak ay mangangailangan ng serbisyo nilang magkapatid. Ito ang tumatanggap at kumukuha ng mga assignments nila. Ito rin ang nakikipag-communicate with the clients through emails. Never silang nakikipag-contact sa mga nakakatrabaho through phones and face-to-face meetings. They needed to protect their identity. Dahil sa oras na mahuli sila, katakot-takot na demanda ang makukuha nilang magkapatid. Hindi legal ang trabaho nila ni Mina. Nakatago sila sa codename nilang si Mata Hari. Sa mundo nila, kilala sila bilang competitive intelligence professionals or corporate spies. Sa ibang bansa ay talamak yun. Pero dito sa Pilipinas, hindi gaanong kadami ang tulad nila. Kaya naman lahat ng mga kliyente nila ay nasa ibang bansa. Siyempre, kung nasaan ang trabaho, doon din sila dapat. They started their mission right after her sister graduated from college. Mina took up BS Financial Management and System Development. Siya naman ay criminology ang kinuha. Pero naging private investigator pagka-graduate. Dati pa lang ay mahilig na siya sa mga ganoong uri ng trabaho. Siya ang nagpaaral sa kapatid niya. Nakatulong din kahit paano ang pagiging half scholar nito, kaya hindi siya gaanong nahirapan. 17 siya nang mamatay ang mga magulang nila. Sa isang sunog sa dati nilang tinitirahang squatter area. Simula noon, ay siya na ang naging tatay at nanay ni Mina. Tinapos lang niya ang high school at pagkatapos ay hindi na muna nag-college. Nagtrabaho siya para sa kanilang magkapatid. Nang nakatanggap siya ng scholarship, ay sinunggaban niya iyon. Literal na masasabi niya na kulang ang 24 na oras sa isang araw para sa kanya. Estudyante siya sa araw at empleyado sa gabi. Pagkatapos noon, ay kailangan niyang mag-aral para hindi siya bumagsak at mawala sa kanyang scholarship. Halos 6 na taon niyang binuo ang kolehiyo. Nang maayos na ang trabaho niya bilang private investigator, sa kanya pinag-aral ang kapatid. Siguro ay namana ng kapatid ang pagkahumaling niya sa ganoong propesyon. Kaya nang matapos ito ng pag-aaral, ay ito na mismo ang nag-ungkat ng business sa gusto nitong simula nila. At iyon na ang pagiging corporate spies.
Siya ang bahala sa underground activities, gaya ng disguises, nangunguha ng mga classified data na kailangan sa kabilang kumpanya, competitor strategy methods, formula and other things. Pagkatapos niya makuha iyon, sa kanya ibibigay sa kapatid ang mga nalakap na impormasyon. Ito na ang bahala sa paggawa ng reports na ibibigay sa kliyente. From there, ay bahala ng mga ito kung ano ang gagawin sa manakuha nila. Hindi na nila hawak kung gagamitin ang mga iyon sa masama o sa mabuti. Kuya, reklamo nito at pumadyak pa. Nakakainis ka naman. Because I know it's boring. What they want me to do? Yung huling kinuhang assignment mo ay hindi ako nasihan. Ito pa kayang isa tungkol sa bulaklak. Ang huling trabaho nila ay isang electronic company sa New York. Gusto nitong malaman kung ano ongoing projects ang mahigpit nitong kaaway. The assignments only took him 3 weeks to accomplish. Bakit nagrereklamo ka dyan? Ikaw tong may sabi na ako nang bahala sa pagkuha ng assignments dahil kayang-kaya mo yan. Tapos ngayon aalma ka. It's the money that counts, kuya. Kahit pa nabuboard ka, think about that. Sagot ni Mina pagkabalik sa alaala niya. Equal ang hatian nila sa profit na pinapadeposit nila sa kliyente nila sa kanilang Swiss bank account. Well, I'm more after the thrill. And we don't need that much money anymore. Naghihirap na ba tayo? Kaya pati baguhang flower shop ay tinatanggap mo? Nang simula nila ang negosyo, pera ang pangunahing layunin nila. Pangalawa na lang ang adventure at thrill. Pero ngayon, nagsawa na rin siya sa kakaisip tungkol sa pera. Kung tutuusin, ay maaari na silang tumigil sa ginagawa dahil pwede na silang mamuhay hanggang sa tumanda sila nang hindi naghihirap. Now, thrill and excitement na ang hinahanap niya sa mga bagong assignments nila. His sister just rolled her eyeballs. Of course not. Parang tulong na lang natin ito sa flower paradise. Puro na lang foreigners ang tinutulungan natin. Economy ng US ang inaayos natin. Paano bang tumulong naman tayo sa Pilipinas? At sa mga Pilipino this time? Diba? Hindi pa naman nakakabawi ang flower paradise. Sa pahuna nila, nang bigla na lang sumulpot ang Jellens. Come on, kuya. They've conquered Mindanao already. Bakit kailangan pati Metro Manila ay kunin nila? Natawa siya sa litanya ng kanyang kapatid. Bakit ba apektadong-apektado ka? At kailan ka pa natutong magkakawang gawa at maging makabayan? Ganoon talaga ang pagnenegosyo. Natural lang na gawin iyon ng Jellens. Yes, I know. But, so we're clear. Ang ibig niyang sabihin ay tanggihan niya ang trabaho. Humalukip-kip siya. Mina, may banta ang boses niya. I can't. You didn't? Sa sinabi nito ay alam niyang tumanggap na ito ng down payment. Kuya, hindi naman kasi mahirap. Yung gusto nilang ipagawa sa atin. So tinanggap ko na. Hindi mo man lang ba naisip yan nang dalhin ko ang CD? I did some research already about them. They just wanted to know confidential information on their operations, activities, and other stuff that may be used to them. Gusto niya paghandaan ang pagbabranch out ng Jellen sa Manila. Napailing si Army. For a starting company like them, marunong na silang maglaro. Paano na lang kaya kung lumaki na sila? Kuya, kilala kita. Buntong hininga mo pa lang. Alam ko nang bored na bored ka na. Mag-iisang buwan ka na nang walang ginagawa. And since wala pa naman tayong seryosong kliyente, libangin mo na muna ang sarili mo.
Normal na sa kanila ang mabakante 1 hanggang 3 buwan. Iyon ang stage kung saan nagpapalamig muna sila. Iniiwasan nila ang magkakasunod-sunod na trabaho at baka may makahalata sa kanila. Punta ka na ng Davao. You should be staying at Jelen's Flower Farm for this assignment. I've learned they're looking for an assistant for their acting president. 2 months lang naman. Tamang-tama. It's a new environment for you, kuya. Malay mo, dahil sa halimuyak ng mga bulaklak, ay lumambot-lambot ka ng kaunti. And who knows, maisipan mo nang mag-settle down. Nagsalubong ang mga kilay niya. Anong koneksyon ng mga bulaklak sa mga desisyon ko? Nakakalokong tawa ang isinagot nito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.